Dahil New Year ngayon, pag-usapan po natin yung mga self-improvement tips para sa mga lupon tagapamayapa. Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na po kayo? Muli, ako po si Jeffrey at welcome back dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Happy New Year nga po pala sa lahat ng ating mga kabarangay sa buong Pilipinas. Ngayon po, sa video ito, pag-usapan natin yung napakahalagang paksa para sa taong ito sa bawat miyembro ng lupon tagapamayapa. Ito yung self-improvement at pag-develop ng mga skills. Tamang-tama po ito sa pagsisimula ng 2025. Kaya po mahalaga na tayo ay mag-adapt, matuto at lumago pa para sa mas mahusay tayong makapaglingkod sa ating komunidad. Samahan niyo po ako sa video ito hanggang sa matapos dahil for sure, meron po kayong mapupulot na mga aral dito po sa particular na episode na ito. Number 1, bakit mahalaga sa isang lupon ang self-improvement? Well, kahit naman siguro sa kahit sinong tao, kahit nasa ang larangan ka, kailangan mo talagang mag-level up. Kailangan mag-improve yung iyong ginagawa. Mahalaga ang pagpapabuti sa sarili dahil nagiging epektibo tayo sa pagresolba ng mga problema. Nakakapagbuo tayo ng tiwala sa ating komunidad at nagagawa nating magdesisyon ng tama. Tandaan, ang pagiging miyembro ng lupon ay hindi lamang limitado sa pag-aayos ng mga problema sa ating komunidad. Ito rin ay tungkol sa pagiging leader natin at inspirasyon na din sa ibang tao. Number 2, mga nararapat na skills sa 2025. Ngayon po yun, ngayong bagong taon. Naririto yung mga pangunahing skills na dapat pagtuunan ng pansin ng bawat lupon tagapamayapa ngayon. Number 1, yung ating communication skills. Matutong makinig ng maigi at magsalita ng malinaw. Number 2, yung ating mga mediation techniques o yung conciliation techniques. Magsanay sa neutral na paraan sa pagresolba ng mga problema. Iwasan po natin yung pagkiling sa isang partido. Alam niyo po, sa ang pagiging lupon talagang very challenging na kahit alam mo na mali yung isa, hindi mo kinakailangan na ipakita na mali siya at tama ito. Lalo na po kung tayo ay nasa mediation at sa conciliation. Dahil dito, hindi po tayo humahatol. Tayo po ay pumapagitna lamang, tumutulong sa kanila na hanapan ng solusyon ang kanilang mga alitan. Number 3, mahalagang matutunan din natin yung emotional intelligence. Matuto tayong kontrolin ang ating emotion at unawain ang damdamin ng ibang tao. Number 4,
Time management. Kailangan po nating matutong mag-manage ng time para hindi po tayo ma-burnout sa maraming kaso. Although ito naman pong bagay na ito, nangyayari lang sa mga malalaking barangay, yung kung dumating talaga ang mga nagsasampa ng reklamo ay ang pagkakadami. So, ang isa pong tips dito, matuto tayong magkaroon ng time management. Number 5, isa din po ito sa napakahalaga, yung adaptability. Kailangan sa mga lupon ay maging handa sa mga bagong tools at teknolohiya tulad ng digital record keeping o online dispute resolution platform. Alam niyo po, dahil madami ang mga miyembro ng Lupon Tagapamayapa na medyo maiedad na, ang nangyayari po ay hindi na sila nagkakaroon ng pagkakataon na mag-aral sa kagaya nito sa laptop o sa desktop. Hindi na po interested yung ating mga nakakaedad na miyembro ng Lupon mag-aral ng bagong kaalaman sa teknolohiya. Pero ito lang po ang aking masasabi. Napakahalaga po na ang mga bagay ngayon na ginagawa ng kabataan ay kabisado din po natin. Maikwento ko lang po, meron kaming dati na isang lupon, dahil hindi siya maalam gumamit ng cellphone, ang nangyayari niyan, lagi siyang pinupuntahan pa kung mayroon kaming meeting, kung magkakaroon po ng hearing o napili siya bilang pangkat member kasi nga walang phone, hindi maalang gumamit ng cellphone. Ang mga bagay pong ito ay medyo challenging sa ibang miyembro ng Lupon Tagapamayapa dahil laging na-update kung nakakapag-usap lagi sa Messenger. Naiiwan ba sa madaling salita kung hindi ka maalam gumamit ng bagong teknolohiya? Kaya, papaano po natin sisimulan ang self-improvement? Number 1, sumali sa mga training programs. Mag-attend ng mga online o personal man na mga seminar or lectures about KP. Hindi lang po yun. Kahit sa mga seminar tungkol sa alternative dispute resolution. Hindi po hadlang ang edad. Ulitin ko po, hindi po hadlang ang edad para tayo ay matuto, para tayo ay makatuklas ng mga bagong bagay. Alam niyo po, yung mga online na seminars ay minsan available po yan sa Facebook dahil once in a while, ang Office of the Alternative Dispute Resolution ng Department of Justice ay nag-o-offer po ng mga libreng seminar sa Facebook about katarungang pambarangay, about alternative dispute resolution. Number 2, kailangan pong madalas magbasa at magkaroon ng personal na pagre-research. Maganda po na maglaan tayo ng oras para makapagbasa sa isang physical book o kaya po ay sa internet ng mga reading materials para po sa katarungang pambarangay at para po kung papaano pa natin itataas ang antas ng ating kakayahan sa mediation, conciliation, at arbitration. Sa panahon pong ito, wala nang hadlang para hindi ka matuto ng mga bagong bagay. Number 3, magsanay sa mga role-playing. Mag-practice sa pamamagitan ng
pagsasagawa ng mga case simulation. Number 4, kailangan nyo po din pong humingi ng mga feedback. Humingi kayo ng mga feedbacks doon sa mga kasamahan at sa mga nakakataas. At number 5, isa po ito sa pinakamahalaga. Panatilihing malusog ang pangangatawan. Mahalaga po sa ating mga lupon tagapamayapa ang may maayos na kalusugan. Mental man o physical, para po tayo ay lalong maging productive. So ayan mga kabarangay, yan po muna ang mga tips sa videong ito. Tandaan po natin na ang self-improvement o yung pagpapabuti sa sarili ay tuloy-tuloy na proseso habang tayo po ay nabubuhay. Bilang miyembro ng Lupon Tagapamayapa, tayo po ay may responsibilidad na lumago sa ating kaalaman. Mag-aral ng mabuti at maglingkod ng buong puso sa ating komunidad. Ngayon po mga kabarangay, mga kapwa ko Lupon, kung nakatulong po sa inyo ang video ito, ang maiksing video ito, maaari nyo po itong i-like, maaari po kayong mag-subscribe kung hindi pa po kayo subscriber dito sa Katarungang Pambarangay Channel. At maaari nyo rin pong i-click yung notification bell para every time na mag-upload po tayo ng video about Katarungang Pambarangay, about Barangay Justice System, about Lupon Tagapamayapa, kayo po ay mabilis na ma-update. Kaya po marami muling salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Muli, ako po si Jeffrey.